What's up? This is MC. At welcome sa 4th episode ng ating series na Chess Basics. Kung hindi mo pa napapanood yung naunang 3 episodes, I suggest na panoorin mo muna yon at ilalagay ko yung links sa description, caption, and suggestion. Sa videong to, ang pag-uusapan natin ay ang initial position sa laro ng chess. Ano ba ang ibig sabihin nito? From the word itself na initial, ibig sabihin simula or umpisa, starting or beginning. Sa standard na laro ng chess, meron lang isang tamang initial position at kailangan natin yun malaman para makapaglaro at makapag-practice tayo ng chess ng maayos. So uunahin nating ilagay yung mga white materials sa kanilang tamang initial positions. Ang unang bagay na dapat nyong malaman ay i-occupy ng white materials ang first rank at second rank. Pangalawa, meron tayong 8 white pawns at silang lahat ang mag-occupy ng second rank. So magkakaroon ng pawn sa A2, B2, C2, D2, E2, F2, G2, and H2. Then ang first rank, dyan naman natin ilalagay yung mga naiwang white materials. 2 rooks, 2 knights, 2 bishops, 1 king at 1 queen. Take note na ang initial position ay magkamukhang magkamuka sa kanan at sa kaliwa. Para lang itong nakamirror. Meron lang napakaliit na pinagkaiba. Uunahin nating lagyan yung mga pinakadulong squares papunta sa pinakagitna. So tandaan nyo lang palagi na ang mga pinakadulong squares ay i-occupy ng mga rooks. Meaning yung isang rook natin ay nasa A1 at yung isa naman ay nasa H1. At susundan naman sila ng mga knights. Katabi sila ng mga rooks. Meaning yung isa ay nasa B1 at yung isa naman ay nasa G1. And then susundan naman ng bishops. So yung isa ay nasa C1 at yung isa ay nasa F1. Symmetrical na symmetrical lang. Parang mini-mirror lang nila yung isa't isa. At nasa huling part na tayo. Meron na lang 2 bakanting squares, D1 and E1. At meron na lang 2 white materials na hindi pa natin nalalagay. Ang king at ang queen. Ang tanong, saang square mapupunta ang king at saang square mapupunta ang queen? Hindi nyo naman to kailangan ganito isipin. Pero usually, ganito ko to tinuturo sa mga beginning students ko. Una, dapat masigurado natin na tama ang orientation ng ating chessboard. Paano natin malalaman kung tama? Dapat yung bottom right square, yung H1, ay isang light square. At yun naman yung meron tayo ngayon. Meaning, tama ang orientation ng ating chessboard. At kung given na tama ang orientation ng chessboard, ito na ang kailangan yung tandaan. Tandaan nyo ang kasabihan ng mga gentlemen, ladies first. Meaning yung queen ang una nating ilalagay sa initial square nito. So sa ngayon meron tayong white queen. Saan ba dapat ito ilagay? Sa D1 or sa E1? Ilalagay natin ito sa square na kakulay nito. Since ito ay white queen, dapat ito ay mapunta sa light square, which is yung D1. At yung square na hindi inoccupy ng queen, yun naman ang i-occupy ng king. Regardless kung anong kulay pa yon. Huwag nyo na yung pag-isipan. Again, ang tatandaan nyo lang, ladies first. At ang i-occupy ng queen ay yung kakulay niyang square. Since meron tayong white queen ngayon, dapat ito ay nasa light square. At nalagay na natin ang lahat ng white materials. So magpunta naman tayo sa kabilang side. I-flip lang natin yung board. Ang placement naman ng mga black materials ay eksaktong mirror ng placement ng mga white materials. So kung yung white materials nilagay sa first and second ranks, ilalagay naman natin ang ating mga black materials sa 7th and 8th ranks. Take note na ang 7th and 8th ranks ang dalawang pinakamalapit na ranks sa player na may black materials. Kung ang mga white pawns ay napunta sa second rank, ang mga black pawns naman ay mapupunta sa 7th rank. So maglalagay tayo sa A7, B7, C7, D7, E7, F7, G7, and finally H7. Tapos yung 8th rank naman, dyan naman natin ilalagay yung ibang naiwan na black materials. Katulad kanina, uunahin natin yung mga pinakadulong squares papuntang gitna. So dahil nga magkamukha lang yung position nila, uunahin natin yung mga rooks. Sila ay yung mga nasa pinakadulong squares. Isa sa A8, tapos yung isa naman sa H8. Then susundan sila ng knight na ilalagay naman natin sa B8 at sa G8. Then susundan ng bishops. Yung isa ay nasa C8 at yung isa ay nasa F8. And again, meron na lang tayong 2 bakanting squares, D8 and E8. Tapos meron na lang din tayong 2 bakanting pieces, the king and the queen. Again, ano ulit ang kasabihan ng mga gentlemen? Ladies first. So uunahin nating ilagay ang black queen.
Saan kaya? Sa D8 or sa E8? Tandaan nyo lang na ang pupuntahan ng queen ay ang kakulay niyang square. Since ito ay black queen, ito ay mapupunta sa dark square. At ang dark square ay ang D8. At kung ano yung hindi inoccupy ng black queen, yun naman ang o-occupy ng black king. So E8. At ayan, nalagay na natin ang lahat ng materials. So tatandaan nyo lang lagi, sa white materials, ilalagay natin sila sa first rank and second rank. Sa second rank, nandun ang mga pawns. Sa first rank, sa mga pinakadulo, nandun ang rooks. Then susundan ng knights, then susundan ng bishops, and then sa dalawang pinakagitna, nandun ang queen at ang king. Una nating ilalagay ang queen at ilalagay natin ito sa kakulay nitong square. So ang white queen ay mapupunta sa D1 dahil yun ay light square. Tandaan nyo lang, white, light, white, light. Then ang black queen naman ay mapupunta sa dark square, D8. Black, dark, black, dark. At hopefully, hindi nyo makalimutan ang kanilang initial position. Yung mga sinabi kong techniques para makabisado natin yung initial position ng lahat ng materials, not necessarily tatandaan nyo yun lagi. Ngayon lang yang nag-uumpisa na kayo. Dahil habang tumatagal na naglalaro kayo ng chess, magiging natural na ang paglalagay nyo ng mga materials sa kanilang initial position. Kaya mag-practice lang ng mag-practice. At dyan nagtatapos ang episode na to. Hopefully, marami kayong natutunan. Again, this is MC, always saying, think more often. Thanks for watching and see you in my other videos. Bye-bye.